So ito pa mga kabanat, no, isa pang kaing-ingan, no, pinagagawa ng mga anti-government, ika nga, na mga opposition, in short mga kabanat. Kasi itong mga opposition na ito nag nagkaroon sila ng petition sa Supreme Court, no? Ayan, nakita nyo, pagsasapubliko ng paggasta sa confidential fund, hinihiling sa Supreme Court. Itong, alam mo kung sinong humihiling mga kabanat, mabibigat na mga ano bibigatin sana ng mga taong ito Talagang masasabi mo talaga, pwede mo silang masasabi, mataas talagang pinag-aralan sa talino. Pero iwan ko lang hindi nila, gusto nilang isa sa publiko yung tinatawag na confidential fund, yung paggastos, kung paano ito ginastos. So minsan napagtaka ka kaya nga tinawag na confidential yan, di ba? Confidential yan, dapat naintindihan na dapat nila yung spirit ng salitang confidential pero alam natin di naintindihan yan ng mga yan dahil ang ipinipilit nila yung kanilang kagustuhan, no? Di baling talagang itong si Carpio, kasi yung nagpe-petition dyan mga kabanat, sina Kaliha, Carpio, alam niyo itong mga taong ito di baling namumukhang ing-ing basta maisingit lang nila ang kanilang kagustuhan So panoorin naman natin itong mga maiksiling video na ito. Galing ito i-credit natin sa CNN. Sino-sino ba sila? Howard Calleja, ang paghahain ng petisyon sa Korte Suprema. Convener Howard Calleja, ang ulit natin Convener Howard Calleja, ang paghahain ng petisyon sa Korte Suprema upang payagan ang paglalabas sa publiko kung paano ginamit ang pamahalaan ng confidential funds. Kasama si retired Justice Antonio Carpio sa mga abogado, law students at mga Yun, ang kasama dito mga kabanat, no, na nag-file ng petition sa Supreme Court, itong sina Kaliha, number 1 yan, alam naman natin kung sino yan, at itong dyan na naman si Robert Reyes, isang pare na mahilig makisawsaw sa politika. Alam natin yan kung anong ginagawa yan, no, since kay President Duterte pa. Isa nga nagwawala pa yan sa kalsada, no, halos na namukhang iwan na lang, no. Tapos itong si Antonio Carpio na dating Chief Justice daw, na binabatikos ngayon kung paano naging Chief Justice yan, na tila bagayo daw, sabi nila mismo yung mga congressman nga nagsasabi na paano naging Chief Justice yan, parang hindi sila maniwala kung na naging Chief Justice yan, na daw parang lumalabas daw itong si Justice Carpio, parang walang alam, di ba? So ngayon kasama sila nagpetition dito sa pagsasapubliko ng paggastas ng confidential fund at ng pamahalaan. Ibig sabihin, lahat ng paggastos ng confidential pag gusto nila isa sa publiko. So doon pa lang ay mapaisip ka ito bang mga taong ito ay nag-iisip ba talaga ng tama, no? Napapaisip ka talaga diyan, ito bang mga taong ito talagang nasa hulog pa yung utak nila o wala na? Pasensya na, pero yun ang tema ngayon ng ating video. Minsan nakakalungkot kasi itong pagiging opposition ay parang hindi na nila nagamit yung tama yung kanilang pag-iisip Basta maibira lang kasi wala na, kumbaga yung alas nila hindi na nila alam kung ano wala na kumbaga tres na lang, kumbaga kung sa puso sa tungit, di ba ang pinaka-highest kasi tungit alas ata, no? Diba? Oo. Ito wala na ang natira sa kanila jack na lang. Kaya hindi na nila alam kung anong gagawin nila. Tingnan mo nag-file ng petition sa Supreme Court para malaman ng publiko kung paano ginastos yung confidential. Sa salitang confidential pa lang dapat nalalaman nila yung spirit ng salitang confidential. Doon pa lang dapat alam na nila yung spirit na yan Sana hiningi nila, gusto naming tanggalin na itong confidential nito para mawalan na ito ng saysay, para hindi na magamit ng ibang mga politiko sa pangsarili yung kanilang ang pundo na ito. Dahil duda kami na ang itong confidential na ito ay naging mitya na lang ito ng pagkukunwaring confidential, pero ang iba dito ginagamit nila sa pang personal. Parang ganoon dapat ang tema, medyo maintindihan pa natin, pero yung gusto mong isa sa publiko yung paggastos nito, parang hindi mo magets ano ba talaga
ano? Dapat sinabi nila, "Oh, gusto namin hingi kami sa Supreme Court, no? Hingi kami sa Supreme Court na gusto naming malaman, kami-kami lang. Hindi namin isa sa publiko. Medyo i-confidential din namin itong walang makakaalam, kami lang. Gusto namin makita yung kung paano ginastos ba talaga ng gobyerno itong confidential." Sana ganun. Hindi yung isa sa publiko mo yung paggastos. Sabi niya, sabi pa ni Carapio, may karapatan daw yung taong bayan malaman kung paano ginastos. Totoo yun. Totoo yun. May karapatan yung gobyerno, ano, kung paano ginastos ang pera ng taong bayan, kagaya ng mga congressman. O, sino bang nakapagsabi dyan na yung budget ng congressman nalalaman ng taong bayan sa kung paano ginastos? O, sige nga, magbigay ka, Carpio. O, yung mga congressman dyan, nalalaman mo ba kung paano ginastos nila yung pondo nila? Hindi eh. Di ba? Yan ay hindi mo alam kung paano nila ginastos. Pero itong nagugat kasi itong mga kapanat nung humingi si Vice President Sara Duterte ng 125 million, no? At paggastos. Ngayon medyo nagalit itong Makabayan Black. Sila ngayon umahanteng kay Vice President Sara Duterte hanggang masasabi natin nagtagumpay nga itong Makabayan Black dahil nga yung budget sana ni Vice President Sara Duterte, yung ano niya, confidential fund niya ay na-divert, kumbaga na realign, no? Hindi lang si Vice President Sara Duterte, na ilang gobyerno pa yung natanggalan ng confidential fund, no? At kasama tayong DICT at DENR na yung kahit yung DENR sana ay isa sana sa mga nabigyan man lang kasi importante yan eh. Pero nagtagumpay itong Makabayan Black. Tuwang-tuwa nga sila eh, no? Tuwang-tuwa sila. At ngayon, parang gusto naman nilang huntingin itong budget ng confidential ni ni President Bongbong Marcos. Kasi si President Bongbong Marcos, siya yung pinakamalaking may confidential fund ngayon in 2024. Napakalaki yung, so gusto nilang, isa sa mga layunin nila gusto nilang makita. Isa nung hindi ko maintindihan talaga na itong mga oposisyon parang ginagawa nilang ano na lang eh, no? Laro ng kanilang pagiging oposisyon. Hindi nila ginamit talaga sa tama yung kanilang pagiging oposisyon. Dapat kunontra nila yung mga bagay na ayos-ayos naman. Imagine mo, kokontrahin mo. Gusto mong hinihingi mo na isa sa publiko yung paggamit ng confidential. Di ba? Doon pa lang sa salitang confidential, medyo mapaisip ka na eh. Di ba? Pag sinabi kasi ni sa tao, "Sir, pwede ko ba malaman kung anong pangalan mo?" Pag sinabi, "Sir, sorry na pero confidential po ito." O pag sinabing confidential, ay anong magagawa mo dyan? Pero itong mga ano na ito ay wala eh. Nagpupumilit talaga na nagpupumilit na itama yung mali, no? Tamang mali. Talagang may gusto silang malaman talaga dito. May talagang ito mayroon silang gustong malaman. Kasi si Vice President Sara Duterte, alam naman natin na parang pagdating sa makakaliwang grupo, si Vice President Sara Duterte, allergy talaga yan mga kabanat. So isa siguro sa mga gusto nilang malaman kung paano ginastos nga ni Sara Duterte para malaman nila eh. Kumbaga, strategy din eh. Para sa akin parang strategy din yung ginagawa nila para laman nga kung paano ginastos, kung saan napunta, no? Isa sa mga hakbang yan para in short, parang malaman mo kung kanino ba talagang napunta ito, no? Parang makakuha ka ng idea, ika nga, itong strategy nito. Pero nakakalungkot lang dahil napakataas yung pinag-aral ng mga taong ito eh. Dapat imagine mo, no? Confidential, gusto mong isa sa publiko. Medyo nakakalungkot. Mga ganitong tao, mga kabanat, na masasabi natin napakatalino man sana ito. Di ba? Napakatalino sana ito. Doon pa lang sa spirit ng salitang confidential eh. Doon sana common sense sa word na confidential, dapat common sense talaga mga kabanat. Pero hindi eh. Pinipilit talaga nila mga kabanat eh. Tapos sinasabi pa nila dito ay gusto nila, hinihingi nila na utusan daw si Vice President Sara Duterte, utusan, no? Ang mag-uutos diyan yung House of Representatives, itong mga ng Kongreso, COA na ilabas. Pero sa totoo lang inilabas na rin
pinakita naman ni Vice President Sara Duterte kung paano ginastos yung confidential niya in 125 million eh. Pero nga lang, ang problema kasi sa mga tao ito, hindi naman nila tinatanggap yung paliwanag eh. Diba? Hindi talaga sila tumatanggap kasi gusto nila talaga, ang gusto ng mga taong ito, yung gusto nilang marinig, yun talagang gusto nila. Pero yung paliwanag ni Vice President Sara Duterte, hindi naman nila tinatanggap eh. So, ang hirap. Kasi mayroon silang mayroon silang, kumbaga, may na sila eh. Kumbaga, nakalock in ang kanilang utak na eh. Paliwanag si Vice President Sara Duterte nakaraan eh. Hindi naman nila tinatanggap yung paliwanag. So, ang hirap itong mga taong ito, mahirap kalabanin talaga mga kabanat. Mahirap kalabanin talaga kasi hindi naman tumatanggap ito ng paliwanag eh. Pag anong nasa utak nila, yun na talaga yung mindset nila eh. Yun talaga, mandamit. Doon pa lang sa hearing sa Senado, tinatanong kung saan ginamit, in-explain na eh, 'di ba? In-explain na pagpapatayo ng yun nga ng satellite na yun sa mga school. Yun nga isa sa mga pinagagulan nga lang hindi natapos. So yun pa lang ay mayroon ng isang kung saan ginamit pero hindi nila tinatanggap. Hindi yun ito yung mga taong hirap talaga So yun lang so ipapanood ko muna sa inyo itong buong nito 3 minutes ito. Read it natin sa CNN mga kabalat. Sana hindi tayo makapirate dito. Na tumatayong petitioner. Hiling nila sa korte na utusan si Vice President Sara Duterte, Kongreso at Commission on Audit na ibigay sa kanila ang hinihingi nilang mga dokumento kung paano ginamit ng opisina ni Duterte ang confidential funds nito noong 2022. Yun. So, hinihingi nila sa korte na utusan si Vice President Sara Duterte at Kongreso at COA na bigyan sila ng dokumento kung paano ginastos ni Vice President Sara Duterte yung 125 million niya na confidential pa noong 2022 nga. Di ba? Yan ang isa sa mga gusto nila makuha kasi yung talagang gusto nila kung paano talaga ginastos. So, nga lang, ang problema kasi dyan mga kabanat, confidential eh. Una, ang pagiging confidential, hindi yung basta-basta bigay ng bigay ka lang eh. Dapat, kumbaga, ini-examine mo rin yung taong bibigyan mo ng information. Yun nga eh. Diba? Hindi pwede na bigay ng bigay ka lang, mamaya ay nabigyan mo pala kalaban na. Hindi ganun mga kabanat yung layunin ng pagkagiging confidential. Hindi yung parang burara ka, ika nga na hala, bigay ng bigay ka lang. No, pag sinabi mo bigyan mo ako ng confidential mo kung paano mo ginastos, ito na, hindi ganoon mga kabanat. Hindi ganoon. Dapat naintindihan niya ni Carpio, naintindihan niya ni Kaliha, no? Naintindihan niya ni Reyes na Robert Reyes ba tama ba? Yung basta Robert yung pangalan ng pare na yun. Dapat naintindihan nila yan na hindi ganoon kadali na humingi ng confidential yun ang paggastos ng confidential, no? Dapat na nila na nila yung isip nila sana yung mindset yung yung common sense, no? Common sense dapat, no? Hindi lang naman kasi nakasulat diyan sa batas, akala mo ang pag-interpret yan ay yun na yun. Hindi eh. Dapat nandun pa rin ang pag-interpret sa batas, dapat may kalakip na common sense eh. Yun ang the best kasi common sense eh. Kaso lang parang hindi umairal yung salitang common sense dito. Pag sinabi mong bigyan mo ako ng kung paano mo ginastos yung confidential fund mo, alam mo yung humihingi ay parang tagilid na, kumbaga yung humihingi sa iyo parang hindi mo na pagkakatiwalaan at nandun na sa punto na parang sa tingin mo ay parang kabilang na sa makakaliwang grupo, ika nga halimbawa paano mo bibigyan? Nandun yan, kaya ginagamit dapat yung utak common sense pero nakalungkot mga kabanat, hindi ko maintindihan kung saan bang common sense ng mga taong ito na sampa na petisyon ng petisyon, parang hindi tinitingnan, parang kumbaga nagpipetisyon ng petisyon, parang hindi alam kung anong pinagagawa sa buhay nila ito sayang sayang yung tatalino ng mga taong ito diba? Ang tatalino mo ito mga kabanat, hindi mo pasubalian ang talino ng mga taong ito kasi mataas ang pinag-aral, naging abogado ito. Si Carpio naging dating Chief Justice. Imagine mo. So, alam mo na mga kabanat yung ating second video sa araw nito.